Nakauwi siya uwi. Pero nakasampa rin ang kulukoy. Sambahan din. Oh, mag-ingat-ingat ka na dyan. Huwag manghabol ng tubo. Ha? Kasi kailangan mahaba ang pasensya talaga pag na ibang bansa tayo. Both seaman at saka landbis. Lalo itong mga landbis. Ha? Kasi yung mga puti, may mga puti na mga luko-luko rin. Ha? Fuckyuhin ka palagi. Hindi ka nasanay na fuck you. Okay lang sa akin pinafuck you. Pagka ano ko sa akin dati, fuck you, I love you. Yun pala, hindi pala yan. Minumura ka pala. Diba? Pero pag pinafuck you kayo, anong ibig sabihin? Love kayo ng company dahil ayaw niya na mamali ka. Diba? Tama ba o mali? Ibig sabihin, mali ka, wag mo nang ulitin. Kaya pinagsabihan ka. Diba? So fuck you everyone. Diba? Oh my God. Wala na yung tuba-tuba natin ba, no? Tuba na. Ito, ano kami, kasi tabi ng dagat, may mga niyog doon sa dinagat sa Surigao, no? May matuba. Yung tuba. No? Kaya yung height namin, nasalot sa tuba ba? Kami dalawa. Okay lang, tulog mo dito, boss. Saan ka ba na, dito? Ito kaya, saan to, Big Boy, doon sa baba? Bakante pa ba doon sa ground floor natin? Bakante pa, sir. Bakante, marami. Ito kasi, dito kasi ito 100 eh. 100. Pero nakatayo ba ganyan tulog? Eh, yung kulungan nga, ganyan lang kalaki. Ilan? 50? Kasi dito pa ba? Ha? Diba? Kaya nga, yung kulungan, ganito lang kalaki. 60 yung loob. Dito pwede. Mayroon pa tayong third floor. Ito, third floor dyan. Third floor nga, dyan. Oh. Tapos mayroong bagong construct doon na mall. Yung nasa gate. Ha? Sino ang tutulog doon? Sino ronda? Si Bongboy, sir. Si Bongboy. Ikaw lang mag-isa doon? Ha? Malaki ang ano nito, Sir Fred. Rent doon. Special eh. Ha? Mayo ang ano? Ha? Hindi, pag nag-ano ka, pag malakas sumilik, dapat nakatagilid kayo, ganyan, o hindi yung naka-ano, kasi pwede kayo bangungutin. Sa barko ha, sa ano ninyo, pag malakas sumilik, magtagilid. Ha? Yung welding mask. Welding, yung, chemical mask. Lalong, hindi makahinga. Galit yata. Inubos mo yata ang tanduay nung inuman natin, kaya galit sila. Ha? Gunner, sir. Latakas. Uy, shout out kuya. Sino pa yung kuya natin na yung nalasing din, ang kuya sa Sarge, kuya. Ano man, nasa Maynila na? Magadian. Sino ang apelido nun? Ha? Oh, Kuya Anggot, shout out Pagadian. Okay. Sira daw yung ginti lang. Sira. Tapos yung isang umuwi, sino yon? Umuwi ng Sambuangasi. Mangkaw. Oh, shout out sir. Mangkaw, anong balita doon? Bakit umuwi? Na gusto mag-road pass? Problema, sir. Problema sa ano. Yun pala, pag may problema kayo sa asawa ninyo, huwag ninyong dadalhin sa trabaho. Ito masasabi ko sa inyo sa barko. Okay? Kailan lang mayroong fitter na pinatay yung kapitan dahil sa problema sa pamilya. So ngayon, pag may problema sa pamilya, halimbawa asawa ka, iniwanan ka ng asawa mo, anong gagawin? Tama. Dalawahin nyo, bigyan nyo ako ng isa. Diba? Kasi, ano naman yan, kumbaga, pag iisipin mo, dibdibin mo, dalawa, mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng pamilya mo. Diba? Ngayon, anong gagawin? Uy, shout out si Nilboy, pauwi na, yung iniwanan ng asawa. Oh, shout out Nilboy, pasyalan mo ako dito. Ha? Iniwanan din ng asawa yun. OFW yung asawa niya, pag uwi, mga 1 linggo lang, sumama sa iba na magaling mag-welding. Baka 70-18 siguro yung welding rod noon. Ha? Matibay. Kabalasak, good morning dyan sa'yo at sa si M. High Weld. Yan sa'yo is. Iniwanan siya. Wala man silang anak. Ay, luko-luko, magpakamatay. Sabi ko sa kaibigan, papuntahin mo dito. O di, 1-on-1 kami dyan. Magpakamatay ka, ang dami-daming lalat sa libutan. Magsiman ka, ayusin mo training mo. Ayusin mo.
makakita ka pa ng mas Blue eyes. maganda pa kay Blue Eyes. O di, ayos. Tinuloy niya. Kasi ano mo yung construction worker, tapos minsan mamasada ng tricycle. O di, ngayon nasiman. Nagpunta ng Manila, nakasyuta na doon ng siwuman. Ayos din, may utak din. O ngayon, umuwi na nung iwan ko kung nasa Manila pa. Ha? O di, iba-iba nang nirurot pass niya ngayon. Ha? Sir, sobrang puti. O, puti, no? Saan banda ba yun sa Dami yung kasama mo, Vietnam. Vietnam mo? Talagang naka-welding ka doon? Naka-welding ka? Ay! Naka-live pala tayo. Sorry po. Sorry, baka bawasan ni Mita yung natin. Diyan, ika-alert to ka dyan. Naka-live pala tayo. Hindi, ganyan naman talaga. Ano gagawin natin sa welding rod natin kung hindi tayo mag-road pass? Kaming dalawa ni Sir Fred, lay-lay na yung welding rod namin, Sir Fred. Di ba? Lay-lay na, na lang sa amin, plano na lang. Mga plano na lang. Dati walang plano-plano, winildingay, pero ngayon hanggang plano na lang. Ano naman kami, matanda na. Kumbaga, senior naman kami, pero wag niyong subukan. Di ba? Ano daw? Hindi ko narinig. Maganda, sir. Di ba? Ano ang sikreto sa buhay natin? Kailangan mag-pray tayo. Kay Lord, nabigyan tayo ng good health palagi, no? Tandaan nyo, unahan nyo muna sa kay Lord, pasalamat. Alam mo yung Quiapo Church? Kung bibilangin yung panay, pasok ko doon, Sir Fred, yung Quiapo, simba. Hindi mabilang siguro, Sir Fred, pero saglit lang ako. Daan na ako, Sir Fred, kasi pagpasok ko sa pintuan, ang sisiksi naman nagsimba, Sir Fred. So, ganyan ako. Lord, siman mo na ako. Oh. Nung nasiman ako, simba pa rin. Lord, siman ako ngayon. O di, nandun ako nag-stay sa loob ng simbahan ng Quiapo. Pasalamat. Walang katapusang pasalamat kay Lord tayo. Kung ano man yung narating sa buhay natin, pasalamat talaga tayo sa Kanya. No? Salamat. Kasi siya lang ang nakakaalam sa natin, direksyon sa bawat isa. Diba? Imiyalay mo ba? Biro mo, sipa-sipa ako lata dyan dati. Walang pumapansin. Pero ngayon, pag makita ako, Sir Fred, para nang congressman ako eh. Shout out pala, LGU Butuan. So, mayroon na tayo incoming mayor. Nandyan sa natin, no? Sino bang taga Butuan? Di ba? Sino yung mayor natin? Alam nyo na. Butod, sir. Butod. Anong butod? Si Kuya Lau Portun at saka si Redy Sita. Tapos mayroon tayong tatlong councilor. Si Attorney Dindo Darby, si Attorney Bacala, at saka si General Liling. Yung tatlo dyan sa gate, inagay ko. Saka yung nasa itaas, straight na ninyo yan. Hindi tayo nangangampanya. Nag-umpisa pa lang. Sa 2028 kaya, Sir Fred, sinong ilagay natin dyan? Ikaw na, sir. Anong gagawin ko mukha ko dyan? Mamaya, maraming single mom, magdatingan dyan, na-impas ako. Magagalit si Ivana sa akin. So ito mga future na mga young generation na mga OFW or mag-business na kayo kaagad. Kung may chance na makapagtayo, start kayo ng business, gaano makaliit yung kapital, umpisahan nyo na. Lalo nang mahilig sa tanduay. Bay Ansil, bili ng long neck, inumin yung laman, binta yung bote. Diba? Si Parsan, di man umiinom yan si Parsan, di ka umiinom, di ba? Praise the Lord. Lasinggiro ka dati. Paano ka natigil sa inom? Born again. Okay. Saan ba yung church niyo ngayon? May outreach po kami dyan sa Imbilado sa Bangkas. Pwede kaya ako doon? Di kayo mauntog ako doon? Pwede? Ini sa mga churches, sa atin naman yun. Oo. Na baguhin mo yung sarili mo, saka relasyon sa Ginoo. Tama talaga. Sa atin yun. Palakpakan natin si Pastor Parsan. Bibihira lang yung ganyan, manginginom. Pastor, sir.
Pastor Jackson. Ay, Pastor Vinci. Pastor Vinci. Pastor yan. Diba? Bibihira lang ganyan, manginginom. Pero chicks, dati wala ka rin. O, mayroon din. Mayroon din chicks. So, chicks na lang naiwan, inom. Wala talaga. Wala na lahat talaga. O, nandyan pa naman si Mrs. Ano? Ako talaga, iniwanan ko na talaga lahat yan, Sir Fred. 4X na lang. Iniwanan ko na talaga lahat. Yung isang araw, pero ngayon parang bumabalik eh. Joke lang. Ay! Si Tatay Digong, Tatay Digong, pagka ano ka dyan sa ibang bansa, sa Netherlands. Pag tumama ako ng loto, bibili ako ng eroplano, kukuhanin ko doon iswapping ko si Tore, yung mga doon. Iswap ko sila. Yan yung pangarap namin. Diba? Na ma-swap. Wala, ito pala yung natin, yung mga Pilipino natin na mga kababayan na hindi nila inaalam ba yung Pilipino natin, isurindir natin doon sa ibang bansa. Anong klase yan? Samantalang si Tatay Digong, mga bibitayin ng mga OFW sa ibang bansa, ginawa niya na paraan para maiuwi. Di ba? Yan ang dyan, yun ang kumbaga, hindi maganda na ginawa nila ba? No? Antayin nila pag senador ako, Sir Fred. Dahil lahat ng ayaw sa akin, Sir Fred, saan natin dadalhin? Hindi, patriningin natin ng Peter para may ibang bansa sila. Diba? Ilan ba nagpa-shoutout dyan? Shoutout na. Anak ng Shukoy talaga. Nanood lang? Magpadala naman sila ng GCash. Una, yung nakapagbuo na ako ng GCash ko. Yung mga product natin. Ano bang kulang natin, Sir Pete, sa PPE? Anong kulang? Wala na? Hindi! Kabibili ko lang na steel brass kahapon. Isang dump truck yun eh. Anong bato? Sabi ko lang sa inyo, wag mag-adik-adik. Bato yung ninyo. Hindi, yung bato. Nakabahan ang puso ko. Nakabahan grinding stone, hindi yung bato. Sukoy talaga. Alalahanin nyo, mayroon tayong drug test. Prior kayo mag-training dito, drug test. Drug test, yun palang requirements, drug test, x-ray, hepatis, at saka neuro. Bakit may neuro? Kasi may experience natin dito, may sayad yung iba. Nandoon sa barko ha? Apat, oh. Ano yun? Yung nakalimutin doon sa pagsap, nandun sa mga nayo. Anti-amnesia? Wag na, bahala na, ma-amnesia sila lahat, Sir Fred. Basta tayo, hindi tayo na amnesia. Diba? So yun ang natin, no? Kasi experience natin dito, talagang iba ang may iba ang dating. Pero nakasampa rin, Sir Fred. Okay, describe yourself. I have 2 eyes, 2 hands. Kasi nga, yan. Sabi ko, introduce, pakilala ka sarili mo. Describe yourself. Okay, sir, I have 2 eyes, 2 hands, 2 feet. Patay tayo dyan. Sampa pa rin? Pero sa lahat ng sumapa, Sir Fred, siya lang ang isa sa tumawag sa akin, nag-video call. Sabi ko, ayos din yung Pero totoo talaga, sir, bugbugan pala taga dito. Sabi ko, uwi ka? Hindi, sir, dito na ako. Mas maganda na dito kaysa walang trabaho. O, di ba? O, shout out, boss. Tagalanaw din yun. Tagalanaw. Pero sipa-sipa mo na ng lata sa Maynila. Sabi ng nanay, sir, yung anak ko hindi man nakasampa pa. Sabi ko, tiyaga-tiyaga lang, ma'am. Ka 6 months na, sir. Hindi pa nakasampa. Sabi ko, kunti lang yan. Sa akin nga, mga kapatid ko nga, 3 years bago nakasampa. O di, nakasampahan din. Pauwi na yun. Graduate ng yun, marine engineer. Si Makmak, iwan ko anong nangyari. Manila na sila. Mayroon tayong hindi pa rin nakasampa hanggang ngayon. Anong dahilan? Kasi 1 buwan pa lang siya dito, mahigit, nag-graduate na yung mga kasamahan niyang naunas kanya. Gusto sumama ng inaaway na ako kasi sasabay daw siya pag-graduation. Hindi ka pa naman tapos. Di talagang sabi ko, sir, alam ko na lahat yan, sir. Hindi pa nga tapos marami pang kulang mo. Ang ginawa ng loko,
Talagang sabay, nagpalitson pa ng pag despedida. Sa awa ng Panginoon, ngayon, sipa-sipa pa rin ng lata. 1 year na mahigit sa Maynila. Oh. Bakit? Piruin mo, asan itong location ng machine shop mo, engineering machine shop? Ano ibig sabihin ng itong GB Engineering Machine Shop? Hindi man maisagot-sagot. Asan location ng shipyard? Hindi rin maisagot-sagot. O, wala. Sipa siya ng lata. Ha? Wala, papatay-patay. Ano bang ibig sabihin ng GB Engineering Machine Shop? Giluka brother. O, di ba? Giluka Brother Share, puro Peter yan. Ha? Dinayo yung machine shop. Saan ang location? Oh, di ba? So yan ang tamang sagot. Hindi man tanggap ng certificate dahil sobrang talino. Wala. Kawawa. Umano pa yung asawa doon, nagpunta pa sa Maynila, nagtawag ako, hindi na makontak yung yun pala, sabi ng biyanan, hinampas daw yung cellphone ng babae. Nag-away siguro ang mga doon. Wala na. Paano ako makapagbigay ng tulong sa inyo kung di kayo mag-communicate sa akin? Message kayo. Wala. Diba? Paano ko malaman? Hindi kayo nagme-message sa akin. Mayroon naman nag-message sa akin, sir, hingi ako ng certificate. Nakapagsampa, nakapag-abroad na ng fishing vessel after tagal nang umuwi. Ngayon lang maghingi ng certificate. Bakit ngayon ka lang na tagal-tagal na yan? Tapos yung yung kahit good morning, good evening malang wala. Siringi, anong klase yan? Tandaan ninyo, naman kayo, good morning naman kayo, good evening o good afternoon dyan. Ha? May bayad ba yung good evening, good afternoon? Ito, 86 na crew dito, ilan ang good morning, good evening ko dito sa barko ko sa isang araw? Ha? 85 na good morning, 85 na good evening. Every day yan, for 5 months. Samantalang mag-message lang kayo, hindi pa kayo makapag-good morning. Mabawasan ba yung gandang lalaki natin pag mag-good morning tayo o good evening? Hindi. Part ninyo yan, nandoon na kayo sa ibang bansa, respeto kayo sa mga kasamahan ninyo. Kahit walang tulog, maalon, hindi ka nakakain, good morning pa rin. Huwag kayo makasimangot. Ha? Parang mukha ninyo parang si Tore. Tore. Ha? Diba? Kahit walang tulog kayo sa barko or sa land base kayo o kayo, stress kayo, good morning, good afternoon pa rin. Ha? Lalo na pag nasa offshore kayo. 12 hours yung trabaho. Ha? Plus overtime. 16 hours yan. Ha? Tapos, pressure ka pa sa trabaho mo. Kahit kayo, mag-good morning pa rin, good afternoon. O dito si Sir Pete, good morning pa rin nyo. Sir Asyo, yung magaganda nating dilag sa loob, 3 lang naman yan, good morning ninyo. Ha? Diba? So yan ang natin. Kumbaga yun ang pinaka-basic ba na pag tayo ay sa ibang bansa, na masukan tayo, o local man kayo, mag-greet kayo ng good morning or good afternoon sa mga kasamahan ninyo. No? Hindi yung banggain nyo lang. Wala. Kasi yung kasamahan ninyo sa trabaho, siya din ang magre-recommend, siya din ang magbigay ng evaluation report. Kasi sa barko pala, mayroon tayong evaluation every 3 months. Ano yan? Titingnan yan kung ano ba yung performance mo on board. Number 1, attitude. Ano ba yung attitude mo? Ano ba yung kapasidad? Marunong ka ba sa trabaho mo? Marunong ka ba makikisama sa mga kasamahan mo? Safety ba yung trabaho mo? Ngayon, kung wala ka sa safety palagi, patay na. Diba? So yan ang sekreto. 3 months kayo, every 3 months mayroong evaluation. Kayo, pag late kayo palagi, magaling ka sa trabaho, late ka. Imbis na alas 8 yung nandun ka na sa control room, engine control room, tapos alas 8:30 ka na nandoon dahil magaling ka, wala ka ng respeto sa official, ay hindi ka rin makabalik sa company. Not for rehire. Pag once na mayroong sa inyo na, ay hindi yan, pangit yan, hindi ka na makabalik. Hindi magkasabihin ng agents ng mo doon sa barko, official. Hindi magkapagsabihan na hindi ka na makabalik. Doon ka na sa email.
Direct sa pag-report sa agency, minsan may agency prangkahon ka na. O maghanap-hanap ka na Peter ng ibang company. Mayroong message sa iyo ng barko na not for hire ka na. So di ba? So ang gagawin mo dahil mayabang ka, Prada ka pa ng good choice, dami mong certificate, lipat ka naman ngayon. Tinanggap ka dahil marami kang certificate. Pag character check, tatawag man yung previous, tatawagan man yan. Ay, hindi man maganda yung record. Ang masaklap, tanggapin ka, iano mo yung mga documents. Tapos paantayin ka ng 3 months na naman. Saka ka naman, tanggihan. Antay-antay ka lang, bata, dahil wala pang ngayon. Dito lang muna yung papilis mo. Ikaw naman, gusto na sumampa, withdrawin mo na naman ngayon. Hanggang maabutan ka ng 10 months. Pudpud na yung sapatos mo doon sa kalaw, pabalik-balik, hindi ka pa rin kasampa. Di ba? So, kailangan ang labanan sa barko, attitude natin at saka yung skills. Kahit yung trabaho mo medyo hindi maganda yung hinang mo, kumbaga, pero ang importante dyan is marunong ka sa trabaho mo. Shout out pala kay Pedro Kuyakoy at saka mga vlogger natin ng mga seaman. Marami ng karelibo kay Pedro Kuyakoy, Kabakal Edward. Ito. So yan ang may bigay ko na share sa inyo talaga. Mga aspirant na seaman at saka maglalandbis. Si Sir Asyo pala, landbis yan. 10 years sa Australia. So kaya yung accent niya minsan parang Australiano. Kaya ninyo, idublin ninyo yung huwag kayong magalit kung accent niya mga puti na style. Dahil 10 years. Ito si Waya-Waya, pag makapunta ito ng Australia, baka Australian na accent. Ilan ba maglandbis? 1, 2, 3, 4. So mayroon ng agency, gawa na kaagad kayo ng resume. Bago kayo magtapos dito, kailangan may resume na. Part ng ninyo yan, ng requirements bago kayo magtapos, mayroong resume. Bakit kailangan? Para isisin ninyo kaagad na doon sa company na a-applyan na ibigay ko sa inyo. Apply na. Anong balita doon kay Kwan? Yung si mga landbis natin na sa Canada, anong update? Sa IPAMS, yung sa IPAMS natin na Kwan. Oh. Lugay ang landbis, no? Pero tiyaga-tiyaga lang. So dapat kayo, landbis at saka seabis yung target. Pero si Sir, ito, may nag-aantay na doon sa kanya na Saka yung, asan yung American boy natin dalawa? Ito. Asan pinsan mo? Ayos, hindi ko na makilala, Sir Fred. Nagwapo na, sir, Oh. Birthday pa, birthday. Ay, birthday ngayon. Oy, birthday. Oh, di ba? Birthday ba ngayon? Totoo ba? Oh, ilang taon? Alika dito. Kasi pag may birthday sa atin, kayong hindi birthday celebrant, kayo ang mag-celebrate para sa kanya. Di ba? Di ba? Oh, si Sir Fred, hindi natin na-celebrate dahil umuwi man siya nung nakaraan. Kaya ngayon natin celebrate, mag-prepare kayo. Sino bang uuwi sa mahal na araw? Ilan? Lahat? Malayo, sir. Malalayo, ilan? 1, 2, 3, 4. Si Sir Asyo, rin? Ba, uwi ka rin? Oh. Sabay ninyo si Sir Asyo papuntang, ay, mayroong palang mayroong kang motor. Binchi, uwi ka sa Bohol? O sa Uwi ka? Sigurado ka? Okay. Tapos kailan ang balik ninyo? Anong araw ba yung Birni Santo? Balik kayo ng Sunday. Diba? Para Monday, bugbugan na naman. Kasi malapit na kayo mag-graduate. Pag-graduate na kaya natin sila, Sir Pete, bago mag-Holy Week. Uhaw man ako, uhaw. Ito, uwi na to si Jinsan. Sino pa ba?
Ito, uwi ka na rin? Sigurado ka makauwi ka? Di ba, hindi pa na-recover yung cellphone mo? Makita niyo, kumpiyansa. Tugod, sir. Ha? Papakuan ng tugod. Oh. Oh, shout out sa ano mo, sino bang pangalan tito mo yung sa PGS company? Kasamaan ko, ha? Shoutout, tol. Boss, shout out yan sa iyo. May sinasabi, wala daw pang Gcash. Ano ba yan? Padala na kapag. Padala na kahapon? Oh. Sir, apply na ako dyan. Hiring pala ang ano ko dati, 2 fitter offshore. Captain na Alvarez, shout out, Cap. Baka pwede na ako dyan. Sabagay, wala man akong Siemens book pala. Passport lang. Hindi pwede. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Wala. Alam niyo yung sahod doon, talagang ano, kumbaga buhay na yung ano mo, pamilya. Ah. Yung mga kasamahan ko sa offshore na mga mechanic, talagang kuan talaga. Laki ng sahod. Oh, lahat ng mga ano pala gusto mag-offshore, mga experience na, PM ninyo ako, baka makatulong ako sa inyo. Kagaya kay ano ba, Kabakal Edward. Oh. Si Vision, ano siya sa tanker, tapos sabi ko mag-offshore. O di ngayon nasa offshore na siya. Diba? Shout out, boss, Kabakal. Ang sa offshore, lalo na pag mechanic kayo, talagang milyon ang isang kontrata talaga. Ganyan. Kasi yung kasabayan ko, $690 per day. Okay? Biruin mo yan. Talo pa ninyo yung kapitan ng sahod sa barko. Kaya yan ang ano dyan. Pero siyempre, kumbaga dadaan kayo sa butas ng karayong bago kayo maka-offshore. I-training kayo yung ipasok kayo doon sa ano, parang helicopter tapos ipagulungin ng 3. Busit. Kaya yan ang training. Ano, basic offshore safety induction, ano yan, helicopter training. Yan ang training ko dati. Okay, so coffee break muna tayo. Almusal, wala pa pala akong almusal. Okay, thank you guys. Welcome sa 3, no? Thank you. Okay, dito tayo sa ano, Baywini, sa loob tayo.